Siguro po ganyan ang buhay mo ngayon. Naghihirap ka dahil hindi mo pa ito alam. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming po salamat muli sa iyong panonood sa ating channel. So sa video ito mga kaibigan, atin ang pag-uusapan ang patungkol po sa kalagayan po ng ating buhay. No? Meron po tayong iba-iba po ang ating kalagayan ng ating buhay. Merong mahirap, merong katamtaman lang, meron namang mayaman, at meron namang talagang mayaman. At alam mo ba mga kaibigan, hindi lang po gagaya ng sinasabi ng karamihan o ng iba na naniniwala po sila sa yung tinatawag na swerte. Ako sa akin pong sariling akin na hindi po ako naniniwala sa swerte. Dahil po ang swerte mga kaibigan, kaya po tinatawag siyang swerte dahil swerte lang. Sa ibang term, tsamba lang. Nagkataon lang talaga. Halimbawa na lang yung horoscope. Hindi po totoo ang horoscope mga kaibigan. Dahil halimbawa na lang kung yung horoscope na yan ay totoo, dapat lahat ng ipinanganak sa buwan na yan ay pareho ang kanilang kalagayan ng kanilang buhay. Pero kita mo naman ang panlilin lang sa horoscope, ang sabi nung iba na nag-promote ng horoscope ay kailangan dagdagan ng pagsisikap. So ibig sabihin hindi pala doon talaga depende sa horoscope or sa swerte or yung tinatawag na lucky charm. So hindi po totoo yan mga kaibigan, ang lucky charm. Alam mo ba, ang totoong tinatawag na lucky charm ay naandito lang pala sa ating katawan at hindi mo na kailangan pang bilhin, hindi mo na kailangan pang gumastos at hindi mo na kailangan pang magbayad para ikaw magkaroon ng tinatawag nilang swerte. Alam mo ba mga kaibigan na ang isa sa dahilan kung bakit ganyan ang buhay mo ngayon, naghihirap ka, magulo ang iyong pamilya, maraming mga problema ang dumadating, at meron namang tao ngayon, ikaw nanonood, ang iyong buhay ay masagana, ang iyong buhay ay maganda. Siguro, kung ikaw ngayon ay ganyan, dagdagan mo pa yan at isali mo na itong at tatawagin ko na lang itong lucky charm. Pero hindi po ito lucky charm. No? Dahil po ito, marami pong naniniwala kasi sa lucky charm. Pero wag po kayong maniniwala sa lucky charm, mga kaibigan. Ang paniniwalaan natin, yung tinuro ng Diyos sa atin, hindi yung turo ng tao. Kung totoo pa yan mga kaibigan, yung tinatawag na lucky charm, halimbawa yung bato o yung mga ganito na mga sinusuot, ay dapat sana hindi na yung mga gumagawa niyan, sabi kasi nila mayroon daw mga lucky charm na magpapayaman at mayroon daw lucky charm na lalapit sa iyo ang pera. Pero sa totoo lang mga kaibigan, kung totoo yan, dapat yung gumagawa niyan hindi na sila nagbebenta. So bakit pa sila magbebenta niyan kung yan ay magpapayaman sa kanila? Lalapit ang pera sa kanila. So mga kaibigan, isa lang yung panlilin lang sa atin. Pero ito mga kaibigan, hindi po ito panlilin lang dahil salita po ito mismo ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dito sa Proverbs chapter 18 verse 21, Death and life are in the power of tongue. So ibig sabihin, yun pong death mga kaibigan na sinasabi niyan, ayan po yung kamatayan ng sitwasyon ng ating buhay, kamatayan sa pera, kamatayan sa kasiyahan, kamatayan sa pagkain, kamatayan sa trabaho, kamatayan sa negosyo, no? At sabi naman po dito, death and life, ibig sabihin po sa life, ayun pong nagbibigay ng kasaganahan, nagbibigay ng kasiyahan, nagbibigay ng kasaganaan ng iyong hanap buhay, na iyong trabaho, ang iyong negosyo. At sabi po dito mga kaibigan, death and life are in the power of tongue. Ano po yung tongue? Yung pong dila natin. Ibig sabihin pala mga kaibigan, ang sabi po dito, and they that love it shall eat the fruit thereof. So ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng iyong dila, ayun po ang iyong gusto ng iyong buhay.
Yun po ang gustong magaganap ng iyong buhay. Marami po ako nakikitang mga tao, naririnig ng mga tao na umaga pa lang ay puro kamalasan na ang lumalabas sa kanilang bunganga. Puro pagmumura, puro pagtatawag ng mga demonyo, ano pa yan tinatawag nila dyan, mga pest, na yung bang mga negatibong mga salita, ay yun po ang nangyayari sa kanila. Huwag niyo po itong sasabihin mga kaibigan, yung pong nakasanayan natin, lalo na po sa mga kaibigan nating naghihirap sa ngayon. Baka po yan ang sitwasyon ng buhay mo ngayon, baka yun po ang lagi mong sinasabi. Yung bang lagi mong sinasabi, mahirap lang talaga tayo, ganito lang talaga tayo, hindi na talaga tayo asinso, hindi na talaga tayo yayaman pa, wala na talagang mangyayari sa atin. Ibig sabihin mga kaibigan, kung ano yung laging lumalabas sa iyong bibig, ayun po yung gusto mong mangyari sa iyong buhay. Sabi po dito, and they that love it shall eat the fruit thereof. Kung ang lumalabas sa iyong bibig ay kamatayan, ayan po ang mangyari sa iyong buhay. Kamatayan sa pinansyal, kamatayan sa negosyo, kamatayan sa kasiyahan, ayan po ang mangyayari. Dahil sabi po ng Bible, kung ano po yung lagi mong sinasabi sa iyong dila, ayan po ang magaganap. Kaya siguro po ganyan ang buhay mo ngayon. Naghihirap ka dahil hindi mo pa ito alam. Kaya mga kaibigan, salamat at napag-usapan natin ito ngayon. So, ibig sabihin, kung gusto mong ang iyong buhay ay maging masagana, lagi kang magsasabi ng masagana. Kahit na naghihirap ka pa ngayon, sabihin mo, balang araw yayaman din ako. Balang araw magkakapera din kami. Balang araw aahon din kami sa hirap. Yung mga taong ganyan, yan po yung umaasenso. Hindi ka makakita mga kaibigan ng mga milyonaryo o yung mga mayayaman na nagsasalita ng ganyan. Ang lagi pong sa kanilang isipan ay think positive. Ibig sabihin, kailangan laging buhay ang lumalabas sa iyong dila. No? Sabihin mo, bukas may pera na tayo, hindi na talaga tayo, balang araw yayaman tayo, balang araw ahon tayo sa kahirapan, balang araw yung negosyo natin aangat, balang araw. Basta, ibig sabihin, dapat mga kaibigan, kung gusto mong umasenso ang iyong buhay, dapat ang lumalabas sa iyong bibig, dila, araw-araw ay buhay. Yung may buhay, hindi yung patay, hindi yung negatibo, kundi yung positibo. So mga kaibigan, ang totoong lucky charm ay nandyan po sa iyong dila. Gamitin mo po yan nang magkaroon ka ng buhay. Marami pong salamat sa iyong panonood sa ating pong channel. God bless po sa inyo po lahat.